Ano ang Davao Case? Ang kasama ng Davao Case nga 21. Sa mga nakasubaybay sa channel ng Tatong Kalye, minsang nabanggit ng mga na-interview ng dating PDL na sina Totoy Pagatpat at Primo Quijano ang sikat na Davao Case. Ang kasong ito iniuugnay nila sa mga dati nilang kasamahan na tumira sa Davao Penal Colony na sina Daco Villegas, alias Tisoy, Ente Quijano at iba pa. Sa bidyong ito, ating talakayin ang insidenteng iyon ng mas detalyado. Panoorin mo ang buong video at tapusin hanggang dulo upang maliwanagan ka sa mga tunay na kaganapan sa kulungan. Paalala, ang kwentong ito ay naglalaman ng sensitibong paksa na may kinalaman sa krimen. Hindi angkop sa mga bata o kabataang may edad 18 pababa. Viewers' discretion is advised. Bago ko simulan ang istorya, disclaimer lamang po. Ang bidyong ito ay for educational purposes and historical information only at walang layon na mag-promote ng karahasan sa madla. Ang mga detalyeng nakapaloob sa kwentong ito ay batay sa mga datos mula sa Korte Suprema na makikita sa internet at available sa publiko. May ilang mga words sa salaysay na pinalitan upang maiwasan ang mga sensitibong bahagi. Ating simulan ang kwento. Ang kasong ito ay tungkol sa isang malagim na insidente sa Davao Penal Colony noong tanghali ng Linggo, June 27, 1965. Ito ay mahalintulad sa nangyaring kaguluhan na naganap sa pambansang piitan sa Muntinlupa, Rizal noong Linggo ng umaga, Pebrero 16, 1958 sa panahon ni Dosal. Ayon sa record, si Numeriano Reynon, isang trustee na bilanggo, ay naatasang magbantay sa Bartolina ng Davao Penal Colony. Ang Bartolina ay isang gusaling may dalawang palapag, kung saan ang ikalawang palapag ay may isang pasilyo o lagusan na may lapad na 1.5 metro. Sa isang bahagi ay may isang solong selda na humigit kumulang 10 metro ang haba at 8 metro ang lapad. Sa kabila naman ay may 3 maliliit na selda. Mga 70 na bilanggo ang nakakulong sa malaking selda. Walang duda na ito'y masikip. Gumagamit ang mga bilanggo ng isang drum upang itapon ang kanilang mga dumi. Sa 3 maliliit na selda naman ay nakakulong ang 17 bilanggo na may matitinding paglabag at kilala bilang mga close confined na bilanggo upang maiba sila sa mga bilanggong nasa malaking selda na sumasa ilalim lamang sa parusa. Ang mga bilanggo ay kabilang sa 2 gang. Ang okso gang na mga miyembro ay mga Bisayan na may tatak na okso sa kanilang mga katawan. At ang Sigisigi-gang na ang mga miyembro ay nagmula sa Luzon. Ang pangalang Sigisigi ay nakatato sa kanilang mga hita o pigi. Ang pagkakaroon ng mga gang na ito sa New Bilibid Prison ay napag-alaman ni Hukom Andres Reyes. Bago pa man sumapit ang tanghali, tahimik ang loob ng bilangguhan. Kakatapos lamang kumain ng tanghalian ng mga bilanggo sa malaking selda, kaya agad itong isinara at nilak ng trustee na si Reynon. Gaya ng nakagawian, tinitiyak niyang ligtas at nasa ayos ang paligid bago siya magpatuloy sa iba pang tungkulin. Samantala,
Sa kabilang selda, ang 17 bilanggo mula sa 3 maliliit na selda, pawang mga miyembro ng kilabot na Oksogang, ay kakatapos lang din kumain. Ngunit hindi pa nilak ni Rinon ang kanilang mga selda sa kadahilanang hinihintay pa niya ang tagalinis na isa ring bilanggo para kunin ang mga lata na ginagamit nilang ihian. Kaya't bukas pa ang mga pinto, isang sitwasyong tila pangkaraniwan, ngunit sa araw na iyon ay magbabago ang lahat. Bigla na lang tinawag si Rinon ni Leocaldo Gabilagin o mas kilala sa loob ng kulungan bilang Kadyo. "Pare, tapos na kami kumain. Halika, may sasabihin ako sa'yo." "Ano yun?" sagot ni Rinon kay Kadyo. "May mga unan ako isasangla kay Rudy Pakpak. Pwede mo itong inspeksyonin kung gusto mo," sabi naman ni Kadyo. Sinabi ni Rinon kay Kadyo na hindi tatanggapin ni Carvalho alias Rudy Pakpak ang kanyang unan dahil ito ay manumi. Napansin nila ang pag-aatubili ni Rinon, kung kaya nagsabi si Emerito Abella kay Rinon ng, "Sige na pre, wala na kasi kami pambili ng sigarilyo eh." Pagkatapos niyang inspeksyonin ang unan, tinawag ni Rinon si Rudy Pakpak at sinabi, "Bibilhin mo ba ang unan na ito?" At ang sagot ni Rudy, "Halika dito, buksan mo ang pinto para makita ko. Titingnan ko kung ang unan ay bulak ang laman." Nang tumangging buksan ni Rinon ang pinto, sinunggaban siya ni Kadyo mula sa likuran. Pagkatapos, na para bang ayon sa napag-usapan, pinalibutan siya ng mga close confined na bilanggo mula sa maliliit na selda at inatake siya. Ilang bilanggo ang tumusok na matalas kay Rinon habang ang iba naman ay sumusuntok sa kanyang dibdib at kanang sintido. Nawalan ng malay si Rinon at bumagsak sa sahig. Ngunit sa bersyon ng salaysay ni Kadyo, binuksan ni Rinon ang pinto at nang mabuksan ito, agad siyang sinunggaban ni Sopronio Villegas alias Dako sa likuran at kinuha ni Kadyo ang susi mula sa kamay ni Rinon. Nang makuha niya ito, itinulak niya si Rinon palayo at binuksan ang pinto. Pinangunahan nila Emerito Abella alias Kulot, Agustin Villaflor alias Tisoy, at Leocadyo Gabilagin o Kadyo ang pagsugod sa loob ng malaking selda. Sumunod agad ang iba pang 13 bilanggo mula sa maliliit na selda. Ito ay sina Gorgonio Anyover, Rustico Sidro, Absalon Enrigan, Sindolfo Galanto, Felix Hernandez, Benedicto Lorania alias Payat, Eleuterio Maldicer alias Aswang, Siriaco Opsiar alias Cimarron, Vicente Quijano alias Enteng, Juanito Rebotazo, Eleuterio Taboy, Jose Villarama at Sopronio Villegas alias Dako. Sila ay armado ng improvised weapon, kaya't humigit kumulang 86 na bilanggo ang nasa loob ng 80 metro kwadradong malaking selda nang mangyari ang malagim na insidente. Ang ika-17 sa close confined na bilanggo na si Perfecto Bilbar, na kilala rin bilang Kurping, ay nanatili sa maliit na selda. Nilak niya ang pinto nito at isinara ang kandado ng malaking selda. Sa loob ng malaking selda, sumigaw si Villaflor alias Tisoy ng, "Tumabi ang mga Bisaya!" Inilagay ng isang bilanggo sa malaking selda na si Guillermo Ignacio alias Pilay ang ilang piraso ng kahoy at kumot sa may pinto upang hindi ito mabuksan. Nang pumasok si Villaflor sa malaking selda, sinalubong siya ni Ruding Pakpak at sinabihan siya nitong, "Sana sa akin?" Inuhot ni Tisoy mula sa kanyang baywang ang kanyang sandata at ibinigay kay Pakpak. Pagkatapos ay nagsimulang hanapin ni Tisoy Villaflor ang bilanggo na nagsumbong laban sa kanya sa nakaraang insidente sa loob ng kulungan
na naging dahilan kung bakit siya ikinulong sa close confinement ng selda. Tinanong niya si Pakpak kung nasaan si Jimmy at itinuro nito si Jimmy Refugia na noon ay nasa Pisano. Noong makita ni Villaflor si Refugia, umakyat din siya at hinila niya ito pababa. Nang bumagsak ito sa sahig, tinusok niya ito ng matalas at pagkatapos sa iniwan niya si Jimmy Refugia na noon ay malubha ng sugatan. Pagkatapos ay nagsimula siyang maghanap ng isa pa nilang kaaway. Doon niya nakita si Manuel Cayetano na sugatan na rin. Kinuha niya ang pamalo mula kay Emerito Abella at sinimulan niyang bubugin si Manuel gamit ito hanggang sa tumigil siya nang makita niyang hindi na ito gumagalaw. Ibinigay niya ang pamalo kay Kulot o Emerito Abella at nagpahinga siya sandali. Sa kabilang banda naman, nang pumunta sa gitnang bahagi ng malaking selda si Kadyo, nakasalubong niya si Abiki o Salvador Abike na may tato ng sige-sige. Tinusok niya ito ng kanyang sandata, ngunit nagawang maagaw ni Abiki ang sandata mula sa kanya. Nang hawakan ni Abiki ang mga kamay ni Kadyo, tinawag ni Kadyo si Pilay at sinabing, "Talugar, Pilay, tulungan mo ko dito, ang laki ng isang to." Lumapit si Pilay sa kanila at ibinigay ni Kadyo sa kanya ang matalas at ginamit ito ni Pilay para gilitan ang liig ni Abiki. Nabitawan ni Abiki si Kadyo at nagpatuloy si Kadyo sa pag-atake. Nang makita niya itong bumagsak, iniwan na niya ito at lumapit sa iba. Nakita siya ng ilang membro ng sige-sige. Inatake niya rin sila at pagkatapos ay sinabi niya kay Rudy Pakpak, "Ilahin mo dito yung mga nasawi." Itinuro ng mga saksi na sina Arsenio Guevara, Juan del Rosario na isa sa mga biktima, at Roberto Rodrigo na pawang mga bilanggo sa malalaking selda, ang mga bilanggo mula sa malaking selda na sumama sa 16 na salarin mula sa 3 maliliit na selda. Ito ay sina Rodolfo Apolinario, Maximo Apollonias alias Max, Domingo Astrologia alias Blacky, Jose Barbajo alias Joe, Catalino Cabcaban alias Inday, Rodolfo Carvalho alias Rudy Pakpak, Crescencio Quizon alias Shanong Kulot, Francisco Junicio, Enino Duran, Jose Francisco alias Karate, Guillermo Ignacio alias Pilay, Roberto Pangilinan alias Pagong, Rolando Pangilinan, Eugenio Probido Jr. alias Junior, Romeo Ricafort alias Romy, Marcelo Sardenia at Angel Tagana. Ilan sa 17 bilanggong ito ang sumira sa sahig ng malaking selda at tinanggal ang mga kahoy upang gamitin bilang pamalo sa mga biktima. Tumagal ang kaguluhan ng humigit kumulang 1 oras. Bagamat 3 beses pinatunog ang pito sa simula ng krimen at agad namang rumisponde ang mga opisyal ng piitan sa pasilyo malapit sa malalaking selda, wala silang nagawa dahil nakalak ang pinto at nasa isa sa mga umatake ang susi. Wala ni isa man sa mga salarin ang nasugatan. Nung una, tumanggi ang mga salarin na sumuko sa mga opisyal ng piitan na dumating sa lugar matapos patunugin ang alarma. Noon lamang sila sumuko nang masiguro nilang hindi sila pagmamalupitan, kaya't pinayuhan ni Abella ang kanyang mga kasamahan na sumuko na. Tinapon ni Villaflor ang lahat ng sandatang ginamit ng kanilang grupo. Ibinigay niya ang mga iyon kasama ang bungkus ng mga susi kay Geronimo George, ang tagapangasiwa ng piitan, sa pamamagitan ng mga butas sa steel matting. Ang mga sandata ay binubuo ng 5 na matutulis na kahoy na punyal, 7 na matutulis na aluminum na punyal, 3 na ice pick na gawa sa alambre, 2 na ice pick na kawayan, 2 gillette blade na may hawakang kahoy, 1 batong binalot ng tela, 1 pamalong kahoy,
at 22 piraso ng kahoy. 10 biktima na kinilalang sina Romeo Bulataw, Manalo Castillo, Jose Castro, Gualberto Fuentes, Jose Magpantay, Severino Pacun, Carlito Padilla, Generoso Palino, Jacinto Refugia at Delfin San Miguel ay idineklarang nasawi sa pagdating sa ospital ng Piitan. Kalaunan sina Salvador Abique, Demetrio Camo, Manuel Cayetano at Armando Sanchez naman ay binawian ng buhay sa nasabing ospital. 3 pang biktima ang nakaligtas, sina Numeriano Renon, Juan del Rosario at Bartolome de Guzman. Nagpatotoo ang nagsuring doktor na sina Renon, del Rosario at de Guzman ay maaaring bawian ng buhay kung hindi sila agad nabigyan ng atensyon medikal. Noong September 24, 1965, si Vicente B. Afurong, isang supervising prison guard at senior investigator ng Davao Penal Colony, ay nagsampa ng reklamo sa Municipal Court ng Panabo para sa kasong multiple murder at multiple frustrated murder laban sa 37 bilanggo ng Piitan na umano'y lumahok sa nasabing pag-atake. Noong arraignment noong March 5, 1966, ang mga akusado ay kinatawan ng 2 abogado. Ang impormasyon ay binasa at ipinaliwanag sa kanila sa wikang Tagalog. Ang 19 na akusadong umamin sa kasalanan ay sina Abelia, Anyover, Sidro, Dionisio, Enrigan, Galanto, Gavilagin, Hernandez, Loranya, Maldiser, Opsiar, Rolando Pangilinan, Quijano, Ributaso, Ricafort, Taboy, Villaflor, Villarama at Villegas. Sa 19 na umamin sa kasalanan, 16 ay mga close confined na bilanggo mula sa 3 maliliit na selda, habang ang 3 na sina Dionisio, Pangilinan at Ricafort ay mula sa malalaking selda. At mayroong 18 akusado na hindi umamin sa kasalanan. Ang 18 akusado na umamin sa kasalanan ay hinatulan ng bitay. Si Ributaso, ang ika-19 na akusado na umamin din sa kasalanan, ay hinatulan ng kadena perpetua na dapat ay reklusyon perpetua. Lahat sila ay natasang magbayad ng solidaryo ng danyos na 6,000 piso sa mga tagapagmana ng bawat isa sa 14 na biktima. Ang mga nahatulan ay pinadala sa pambansang Piitan. Ang 18 akusado, kabilang si Ignacio, na hindi umamin sa kasalanan ay sumailalim sa paglilitis. Sa kahilingan ng piskal, dahil sa kakulangan ng ebidensya, ibinasura ng hukuman ang kaso laban kay Perfecto Bilbar. Matapos ang paglilitis, sa desisyon ng mababang hukuman noong September 14, 1969, hinatulan ang 12 sa 18 nasasakdal, at ito ay sina Apolonias, Astrologia, Barbaho, Cabcaban, Carvalho, Quizon, Duran, Francisco, Ignacio, Pangilinan, Probido Jr. at Tagana sa kasong complex na murder at multiple frustrated murder na may kasamang mga premeditation at quasi-recidivism. Hinatulan ng mababang hukuman ng parusang bitay ang bawat isa sa 12 akusado, bukod pa sa 18 close confined na bilanggo na umamin sa kasalanan at nauna nang hinatulan ng kamatayan bahagyang desisyon ng hukuman noong 1966. At inatasan silang magbayad ng solidaryo ng danyos na 6,000 piso sa mga tagapagmana ng bawat isa sa 14 na biktima. Bukod dito, inatasan din ang 12 akusado na magbayad ng solidaryo ng danyos sa 3,000 piso sa bawat isa sa mga biktima ng frustrated murder na sina Numeriano Renon, Juan de Rosario at Bartolome de Guzman. Dahil sa kakulangan ng ebidensya,
isang hatol ng pagpapawalang sala ang ibinaba para sa 6 na akusado na sina Apolinario, Bilbar, Gailan, Gelye, Lagarto at Sardinia, at si Rebotaso naman ay hinatulan ng kadena perpetua. Kaya 30 sa 37 akusado ang hinatulan ng parusang bitay. Matapos ang paglalabas ng desisyong iyon o habang nakabinbin pa ang kasong ito, 10 sa akusadong hinatulan ng parusang bitay ay pumanaw na. Ang 10 nasawing akusado ay sina Aneuver, Sidro, Quizon, Galanto, Maldiser, Opsiar, Roberto Pangilinan, Rolando Pangilinan, Licafort at Villaflor. Sa taong 1979, naniniwala si Justice Barredo na sa isang kasong tulad nito kung saan mula nang maganap ang multiple murder at multiple frustrated murder noong 1965 o mahigit 14 na taon na ang nakalilipas, ang mga akusado ay nasa kulungan na at sa katunayan ay nakakulong na rin sila dahil sa iba pang mga kaso bago pa man ang 1965. Ang parusang bitay ay nararapat ng gawing habang buhay na pagkakakulong. Kaya't dahil dito, alinsunod sa naunang pasya sa kaso De Los Santos na binanggit sa itaas, ang parusang bitay na ipinataw ng mababang hukuman ay ibinaba sa reklusyon perpetua. Ang danyos na 6,000 piso ay itinaas sa 12,000 piso. Ang mga danyos para sa mga biktima ng frustrated murder ay pinagtibay. Ang madugong insidente sa Davao Penal Colony ay nagsilbing paalala na ang alitan, pagkakabuo ng mga gang, at kakulangan sa seguridad sa loob ng pihitan o kahit pasalaya ay maaaring magdulot ng trahedya. Maraming buhay ang nawala at maraming pamilya ang naapektuhan na nagpatunay na ang galit at paghihiganti ay may mabigat na kapalit. Huwag natin ipalaganap ang karahasan, bagkus ito ay ating tutulan at magpakita na lamang ng pagmamahalan sa ating kapwa upang makamit ang kapayapaan. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod pang mga video na ilalabas dito sa channel na ito. Tulo at konsepto sa magulong bilangguan ng bilibid, sa panahong bawat kilos ay panganib, mga preso'y di magkasundo sa kultura, laging may alitan parang aso at pusa.